Napag-usapan natin ang patungkol sa may secret ultimate skill nitong si Velsard na itinago niya kay Guy Crimson sa loob ng mahabang panahon. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Malakas daw mentally itong si Velsard, kaya nagawa niya makapagtago ng kanyang bagong ultimate skill nang hindi napapansin itong si Guy. Matagal niyang itinago ito habang naghihintay ng perfect moment na natili lang siya nakasama nitong Red Primordial hanggang sa merong dumating na opportunity sa kanya. So hindi talaga control ditong si Velsard. Actually, katawa-tawa nga lang daw sa kanya ang mga orders nitong si Feldway. Wala daw way para makontrol siya nito dahil automatically daw na nagka-cancel ang effect ng control nitong power nito sa kanya. Pero kahit daw ganon, nagpanggap itong si Velsard na under control nga siya at sinunod niya ito dahil nakita ni Velsard na interesting ang gustong mangyari nitong si Feldway. Attractive proposal ito sa kanya at kapag sumay daw siya kay Feldway, pwede niya nang labanan ng seryoso itong si Guy Crimson. Sigurado daw siya na this time itatake seriously na rin siya nitong Red Primordial. Pero meron pa daw siyang iba pang dahilan kasi nagbigay daw dito ng stamp of approval ang kanyang collaborator. Ang collaborator daw na ito ni Velsard parang alalay niya dahil ito daw ang gumagawa ng mga gusto mangyari nitong si Velsard in secret. Matagal na pala silang merong connection nito simula nung ancient times pa at nagsimula ito nung tinulungan ni Velsard yung individual na yon. Mamamatay na dapat siya dahil isa siyang existence na meron na lamang astral body. Nawasa kasi ang material at spiritual body niya pero dahil nga kay Velsard patuloy siya nakasurvive and as a result tigagawa na siya ni Velsard ng mga kagustuhan niya at nag-serve rin ito na advisor nitong si Velsard. Itong collaborator pala na ito nag-aaral ng mga dragon species. Pinapag-aralan nito si Velsard. Inalaw naman itong si Velsard yon dahil mutual ang kanilang relationship para sila nakikinabang sa isa't isa. Pero ngayon na-discover na nga itong identity nitong collaborator na ito. Napangiti dito itong si Velsard at sabi niya ang galing daw nitong si Tastarossa. Andali daw nito nakita ang presence nitong collaborator niya dito. Tapos nagsalita yung collaborator. Sabi nito hindi pa daw dapat siya madidiscover. Gusto niya pa daw sana na magtago in the shadows para magawa niya pa ang mga gusto niya pang gawin. Sumagot naman dito itong si Velsard na diba sabi daw nito kumpleto na daw ang pseudo dragon body na dinedevelop niya at nakapag-undergo na nga daw ito ng performance test kung saan perfect ang mga nakita ditong resulta. Sumagot naman itong collaborator na ito at sabi niya oo nga daw pero medyo mahina pa daw kasi siya. Nagulat itong si Velsard dito kasi mayabang daw ang ugali nitong collaborator niya na ito pero ngayon para naging humble siya kaya nagpaliwanag ito sa kanya na one time daw kasi munti ka na siyang mamatay completely. Hindi daw biro yon kaya nakapag-reflect na daw siya at napagdesisyonan niyang mabuhay ng mas cautious at mas humble. Tapos tumawa itong collaborator na ito at iniwan niya na itong si Velsard. Pumunta na siya sa may harapan nitong si Tastarossa kaya ngayon 2v2 na itong laban na ito. Nung nakita nitong si Tastarossa kung sino yung collaborator nakilala agad ito nitong si Tastarossa. Ito daw isang slender young man na kung titingnan mo ng mabuti medyo mukhang babae. Meron itong elegant na itsura at meron itong class sa pananamit niya. Pero ang pinaka nag-stand out daw dito ang kanyang mga matang heterochromia. Ibig sabihin magkaiba ang kulay ng kanyang mga mata. Meron itong red and blue colors na parang katulad ng kay Ruminas. Never pa daw na-meet nitong si Tastarossa itong tao na ito. Pero nadedetect daw nitong si Tastarossa ang kakaiba nitong aura na parang nag-give off ito ng innocent madness energy. At dahil nga sa mga mata nito nagkaroon ng hula itong si Tastarossa kung sino ba ngayon itong katapat niya. Nainis itong si Tastarossa sa may nararamdaman niya ngayon lalo na nung na-confirm nga niya itong identity nito kasi napaka-troublesome daw nitong opponent. Sabi nitong si Tastarossa napaka-nostalgic daw ng pakiramdam. Ito daw ang first time na nag-meet sila pero marami daw siyang narinig na mga rumors patungkol dito. Sumagot naman itong collaborator na ito na very honored daw siya na natatandaan siya nitong White Queen. Nag-reply naman itong si Tastarossa dito na natatandaan niya daw talaga ito kasi kaunti lang daw ang ganitong klase ng tao. Also, ina-acknowledge daw nila ang achievement nito na pag-create sa may humanity. Ito daw ang King of Dusk. Ito ang gumawa sa mga human species. Walang iba kung hindi itong si Twilight Valentine. Nag-reply ito kay Tastarossa na Twilight daw ang itawag nito sa kanya dahil yun daw ang binigay sa kanyang pangalan nitong
nitong si Valdanava. Sabi naman nitong si Testarossa, sige daw, parehas daw sila nitong may pangalan, kaya tawagin daw siya nito na Testarossa. Ngayon, nakangiti sa isa't isa itong dalawang to, at parehas sila nagre-release ng murderous intent. Itong si Twilight Valentine ang divine ancestor of the vampire race, at siya rin ang ancestor of humanity. Confident daw ito nitong si Valdanava, at marami itong ginawa ng mga races in order to fulfill his wishes. Maging ang vampire clan daw itong gumawa. Syempre, kasama doon itong si Ruminas, pati na rin daw ang mga humans, which is the true humanity, na ngayon daw extinct na. In addition, marami din daw mga spirit races na siya naging dahilan kung bakit nag-exist. So basically, pati sa mga demons, sa creation nitong mga ito, involved rin itong si Twilight Valentine. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.